Alam mo ba ang katotohanan ng Philippine-American War? Kung hindi pa, tara, panoorin mo ang video na ito. Noong Hunyo 12, 1898, ang araw na tinatawag nating Araw ng Kalayaan, si Emilio Aguinaldo ay nagwagayway ng bandila sa Kawit, Cavite, at nagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas. Tapos na ang 333 taon ng pananakop ng Espanya. Malaya na tayo. O kaya ay iyon ang inakala natin. Dahil sa loob lamang ng ilang buwan, ang bansang tumulong sa atin na palayain ang ating sarili mula sa Espanya, ang Amerika, ay naging bagong mananakop. At ang digmaang sumunod ay nag-alay ng buhay sa mas maraming Pilipino kaysa sa 330 taon ng pananakop ng Espanya. Noong Marso 1898, bago pa man opisyal na nagdeklara ng digmaan ng Amerika laban sa Espanya, nakipag-ugnayan na sila kay Aguinaldo sa Singapore. Sinabi ng American Consul Spencer Pratt na tutulungan ng Amerika ang mga Pilipino at bibigyan sila ng kalayaan pagkatapos ng digmaan. Sinabi rin ni Admiral Dewey kay Aguinaldo, "Hindi na kailangan ng Amerika ng mga kolonya. Palalayain namin ang Pilipinas." Sa tiwala sa mga pangakong ito, nagbalik si Aguinaldo sa Pilipinas. Pinakilos niya ang kanyang hukbo. Tinalo nila ang mga Kastila sa lahat ng lugar, maliban sa loob ng Maynila. Naging posible ang tagumpay ng Amerika dahil sa tulong ng mga Pilipino. Pero pagkatapos ng labanan, iba na ang nangyari. Noong Disyembre 10, 1898, pinirmahan ng Espanya at Amerika ang Treaty of Paris, ang kasunduan na nagtapos sa digmaan nila. Sa kasunduang iyon, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 milyong. Hindi tinanong ang mga Pilipino. Hindi kinonsulta ang gobyerno ni Aguinaldo. Ang isang bansang may milyon-milyong tao, ibinili tulad ng isang bagay sa palengke. At ang nakakatawa, ang ratifikasyon ng Treaty of Paris sa US Senate ay pumasa ng 57 laban sa 27. Para maratipikahan ang isang treaty, kailangan ng 2/3 ng lahat ng bumoto. Ibig sabihin, kailangan ng eksaktong 56 na boto. Ang nakuha nila, 57. Isang boto lang ang lampas sa kinakailangan. Isang boto lang ang nagpasya ng susunod na 50 taon ng kasaysayan ng Pilipinas. Noong Pebrero 4, 1899, 2 araw bago pa man opisyal na naratipikahan ng US Senate ang Treaty of Paris, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano sa labas ng Maynila. Sa unang gabi pa lang, mahigit 3,000 Pilipino at 59 na Amerikano ang namatay. Sumunod ang 3 taon ng brutal na digmaan. Mahigit 125,000 sundalo ng Amerika ang ipinadala sa Pilipinas. Sa panig ng mga Pilipino, mahigit 20,000 sundalo ang namatay sa labanan. Pero ang pinakamalaking bilang, ang mga sibilyan. Dahil sa digmaan, taggutom at sakit, tinatayang 200,000 hanggang 1,000,000 sibilyang Pilipino ang namatay. Ito ang digmaang halos hindi tinuturo sa mga paaralan ng Amerika at maging sa atin. Ito ang isa sa pinaka-nakakagalit na bahagi ng kwentong ito. Sa mga aklat ng kasaysayan ng Amerika, ang digmaang ito ay tinatawag na Philippine Insurrection. Parang rebellion lang ng mga Pilipino. Hindi digmaan. Insurrection, ibig sabihin, ang mga Pilipino ang mga rebelde at ang Amerika ang lehitimong gobyerno. Sa pananaw na iyon, tayo ang mga masasamang tao. Hanggang 1990s pa lang, formal na binago ng Kongreso ng Amerika ang terminong ginamit. Mula Philippine Insurrection ay naging Philippine-American War. 70 taon ang lumipas bago man lang binago ang pangalan. At ngayon, ang June 12, ang araw ng ating pagdeklara ng kalayaan noong 1898, ay ang araw na tinatawag nating Araw ng Kalayaan. Pero ang katotohanan ay
Ang tunay na kalayaan ng Pilipinas ay dumating pa noong Hulyo 4, 1946. 48 taon pagkatapos ng June 12, ang Philippine-American War ay hindi lang isang digmaan. Ito ay patunay na ang kalayaan ay hindi ibinibigay. Kinukuha ito. At ang mga Pilipinong lumaban sa digmaang iyon, si Aguinaldo, si General Antonio Luna, at ang daan-daang libong sundalo at sibilyan, ay lumaban para sa isang pangarap na hindi nila nakita sa kanilang panahon. Ang ating kalayaan ngayon, hindi lang mula sa Espanya, kundi mula rin sa Amerika, ay may presyo na binayaran ng dugo ng ating mga ninuno. Ang tanong para sa atin ngayon ay hindi sino ang may kasalanan sa kasaysayan. Ang tanong ay, alam ba natin ang kasaysayan ng ating sariling bansa? Dahil kung hindi, hindi natin mauunawaan kung saan tayo nanggaling. At kung hindi natin alam kung saan tayo nanggaling, hindi natin malalaman kung saan tayo patutungo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-follow, like, and share. Para sa Lakbay Kasaysayan PH, patuloy tayong matuto.